little brat! Where's my gold ring? Did you steal it? Tita, hindi ko po ninakaw. Kayong dalawa lang ang pumasok. Sino pa kung hindi ikaw? Kuya Jasper ang nagnakaw. Walang katotohanan! Ikaw ang nagnakaw para sa candy! Hindi ako, ikaw. Sinabi ni Blossom. Sino si Blossom? Siya, si Blossom. Makakalamukha mo, kaya mo gumawa ng kwento. May nanay nga, pero walang pinag-aralan. Hindi ako nagsisinungaling. Mas mabuti pang alagaan ko aso. Ang aso, kumikislap pa ng buntot. Ikaw na bratinella, pinainis mo lang ako. Brat, ilabas mo ang singsing. Kung hindi, patayin kita. Tita, hindi ko ninakaw ang singsing. Huwag mo na akong suntukin. Masakit po. Huwag ka na mapakaawa. Tumayo ka na. Pumunta ka sa ilog at laban mo ang damit. Walang hiya! Ako ang nagnakaw ng singsing. Anong magagawa mo? Dito sa bahay namin, mas mababa ka pa sa aso. Paano maniniwala si mama sa'yo? Mama, Papa, nasaan po kayo? Bakit niyo ako iniwan? Katulad ba ni na tita? Ayaw niyo rin ako? Kung mabait ako, hindi niyo na ako iiwan? May tao doon! Magpapakamatay siya! Tito, wag po kayong lundag! May nanakit sa'yo, bata. Malapit na rin akong mamatay. Gawin ko isang mabuting gawa. Tutulungan kitang patayin ang nanakit sa'yo. Tito, wag po! Wag po mamatay! Tito, wag po! Hindi po mabuti! Hindi ka ba matatakot na saktan ka niya? Kung hindi mamatay si Tito, pwede niya ako protektahan. Hindi ka ba natatakot na ako ay masamang tao? Ang gwapo ni Tito. Marami rin siyang sinabi. Hindi siya masama. Protektahan niya ako. Hindi kita protektahan. Umalis ka! Lagnat siya. Nung 5 taon ako, napanood ko ang aking mga magulang na magkasalubong. May mabait na tito na kinuha ko, pero ikinulong ako sa madilim na silid. Araw-araw akong sinasaktan. Nung panahong yon, ganito rin ako, puno ng sugat. Daddy? Hindi ako ang tatay mo. Pasensya na, Tito. Nasaan tatay mo? Walang tatay si Angel. Itinapon ako ng tatay ko sa basurahan. Batang itinapon sa basura. Tito, kung mas mabait ako, hindi na ba ako iiwan ng tatay at nanay ko? Hindi ka nila gusto. Ang pagkatalo nila. Sa paglaki mo, hanapin sila. Tusukin mo sila. Tusukin mo sila. Ang sungit mo, Tito. Ngayon alam mo na hindi ako mabait. Maniniwala ka ba kung magsalita ka pa, itapon kita dito? Mabait si Tito. Hindi niya ako itatapon. Tito, bakit ka tatalon? May problema ka ba? May hindi ka ba nagustuhan? Miguel, hindi kita mahal. Si Kuya Mark ang mahal ko. Kasal na kami. Kung mahal mo ako, lumayo ka sa akin. Ayokong makita ka. Ang aking maliit na araw ay ayaw na sa akin. Sabi niya, mawala ako. Kaya nawala ako. Hindi niya gusto si Tito. Gusto ko si Tito. Tito, huwag kang lundag. Ayokong mamatay ka. Tito, huwag malungkot. Ang pera ko para sa candy mo. Anong pangalan mo, bata?
Ako si Angel. Angel, ako si Miguel Santos. Gusto mo ng tatay? Tatay? Daddy? Hindi mo ako gusto? Umalis ka na. Hindi mo ako gusto? Umalis ka na. Huwag mong pakialaman ako. Gusto ko lang Daddy. Daddy! Dada! Angel, na yung tinawag mo na akong daddy, hindi na pwedeng bawiin. Kaya dapat ikaw lang. Ang daddy ko. Ang sungit mo talaga. Parang ako. Bagay na anak ko. Daddy, samahan mo ako lumaki. Huwag kang lulundag. Huwag kang mawawala. Huwag mo akong iiwan. Okay, Daddy promises. Pinky promise. Pinky promise. Walang magbabago. Ang magbago, bubuyog. Daddy, this is my aunt's house. Angel, wait for me here. Daddy needs to take a call. Okay, Daddy. Hello? Mang Leo? Young master, where have you been? Please don't do something stupid over a woman. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi, bata ka? Walang ulam pa. Gusto mo kaming mamatay sa gutom? Bilisan, pumasok ka at magluto. Kausap ka dito. Bingi ka ba? Huwag kang mapanggap dito. Pumasok ka at magluto. Hindi na kita lulutuan. May daddy na ako ngayon. Hindi na kita lulutuan. May daddy na ako ngayon. Uuwi na ako kay daddy. Daddy! Walang magulang na bata ka lang. Saan ka kumuha ng daddy? Hindi ako bastardo. May daddy ako. Tawagin mo si daddy mo. Si daddy ko. Nasa labas lang tumatawag. Umaning si daddy. Hindi na ako gusto. Tama nga. Ako ay walang gustong bata. Walang nagustuhan sa akin. May lakas ka pang magsinungaling. May tapang ka na. Patayin kita. Stand straight! Ang lakas mong hawakan ang anak ko. Ang anak ko, sinaktan mo? Daddy! Daddy, finally you're here! I thought you didn't want me anymore! Hindi naman. May pinky promise tayo. Magstay lang ako. Sino ka? Ang tatay ni Angel. Ang batang puta na to, kinuha ko lang sa basurahan. Walang tatay. Sa tingin ko, ikaw yung kidnapper. Ikaw ang sumugod sa kanya. So what? Anong gagawin mo? Jasper, hanapin mo si Kapitan. Anong gagawin mo? Angel, takpan ang mata at teng. Ang anak ko, sinaktan mo? Ouch! Patawan! Patawan! Bigyan mo ako ng pagkakataon! Daddy, stop it! Kung hindi dahil sa anak ko, patay ka na ngayon. Kapitan! Siya ang masamang tao na sumugod kay Mami! Kapitan, salamat dumating ka. Ang batang puta na to, walang alam, nadlan din ng hopek, sumugod sa akin. Ikaw ang bahala sa akin. Siya ang tatay ko. Hindi siya magnanakaw. Huwag mong murahin. Angel, siyang tatay mo? Opo. Kapitan, ako si Miguel Santos. Gusto kong ampunin si Angel. Ampunin? Pwede. Pinakain ko siya ng maraming taon. Bigyan mo ako ng 500k para sa ampunan. 500k? Wait! Tatay ko, hintayin ako magtrabaho. Wala siyang pera para sa akin. Alam ko namang, walang pera ang magnanakaw na to. Walang pera. Bakit nagpapanggap? Kapitan,
Ikaw ang magpatupad ng hustisya. Pumasok siya sa bahay ko at sinaktan ako. Hindi pwedeng ganito lang. Tatay, umalis na po kayo. Hindi kita iiwan. Tiwala lang kay tatay. Isasama kita sa bahay. Tiwala ko kay tatay. Sa pagkakaalam ko, walang birth certificate si Angel. Walang legal na relasyon sa pagitan ninyo. Isasama ko siya. Bakit kailangan ko magbayad? So what if she's not registered? For 4 years, everything she ate, wore, and used, I paid for all. Since you said that, let's settle this properly. Angel helped with farm work. Food, clothes, shelter. It fully covers her expenses here. But look at her injuries. Look at her. How much will you pay for her medical bills? Stop blackmailing me. After Angel's injury assessment, we'll see if I'm blackmailing you. Kapitan, ginigipit niya na ako. Sumagot ka naman. Kapitan, kung malaman ng lahat ang ginawa niya, sisikat ang baryo niyo. Maricel, tingnan mo ang ginawa mo kay Angel ngayon. Sa karaniwan, pinapabayaan ko na. Pero huwag kang magulo ngayon. Maricel, alam mo ba na ang pagbenta ng bata para kumita ay labag sa batas? Sa aming baryo, hindi namin hahayaan mangyari ito. Hindi na pwedeng manirahan dito ang bata. Maghanap ka na ng mag-aampon sa kanya. Salamat po, Kapitan. May 1 bilyon dito. Mag-i-invest ako sa Rosario Village. 100,000 di mo pa mabigay? Mahirap. 1 bilyon pa? Huwag ka nang magmayabang. Sa tingin ko, walang piso man lang. Sa una, akala ko okay si Daddy Miguel. Di ko akalain na puro lang siya salita. Kaawa-awa si Angel. Katatapos lang niya makatakas sa tiyahin, naghanap pa ng walang kwenta na tatay. Sa kanya sumama, siguradong maging sinungaling. Mas mabuti pa kay Maricel. Tama ka. Angel, sumama kay tita. Hindi, ayoko. Boss Santos. Siya ang chairman ng Starlight Holdings. Mag-i-invest siya dito. Itong kontrata ay handa na. Kapitan, pakicheck po. Grabe! Starlight Holdings! Siya palang chairman ng Starlight Holdings! Starlight Holdings, ang mga bayan naging mayaman. Na, magiging mayaman na tayo. Salamat, Boss Santos. Magbibigay kami ng buong suporta. Kapitan, ang aking investment, may isang kondisyon. Huwag ninyong payagan ang pamilya nila sa kahit anong proyekto. Opo, Boss Santos. Wag. Angel, pinakain kita ng maraming taon. Tulungan mo ako. Magpakabait kay Daddy. Pwede ba? Wag ka, masamang tao. Pinubugbog mo ako. Hindi ako magmamataawa para sa iyo. Walang duda, anak ko. Malinaw ang pagtingin. Para sa susunod, ay haharapin kayo ng aking assistant. Young master, you're finally home. Young master, this is... Daddy, saan po tayo? Angel, we're home. Daddy? Young master, this is your child. Ikaw ba ang ama? May problema? May problema ka? Wala po. Basta ikaw, hindi na in love sa babaeng yan na handang mamatay para sa kanya. Ilan man ang anak mong dalhin, wala akong problema. Buongiorno, Ati Garcia. Wala na siyang kailangan gawin. Ang huling testamento ay wala ng bisa. Young master. Pangalawa, gawa ng kwarto para kay Angel. Ang buong bahay, ayusin din ang dekorasyon. Opo, young master. May bagong sugat si Young Miss. May maraming lumang sugat din. Kailangan magpahinga. Ang gamot na ito, araw-araw, umaga at gabi, lagyan ng isa. Pumunta ka na. Masakit ba? Hindi po. Angel, umiyak ka lang kung masakit. Sa harap ni Daddy. Huwag magpanggap na malakas. Angel, huwag kang mag-alala. Daddy ay gagawin lahat para protektahan ka. Hindi ka na masasaktan, kahit kaunti man lang.
Huwag! Huwag hampasin si Angel! Huwag hampasin si Angel! Tulong! Angel, huwag kang matakot. Nandito si Daddy. Angel, don't be afraid. Daddy's here. Daddy. It's me. Sorry, Daddy. I woke up late. Walang kailangang hingian ng tawad. Ang bahay mo to. Kahit kailan mo gusto magising, pwede. Would Angel want to wake up early to make Daddy breakfast? Marami akong alam. Magluto ng itlog, noodles, magluto ng siopaw. Marami kang alam. But, hintayin mong lumaki ka para magluto kay Daddy. Bakit? Kasi bata ka pa. Kung magluluto ka ngayon, pag-uusapan ako. Sasabihin nila kay Daddy? Sasabihin na hindi ako mabuting ama na pinapaluto pa ang batang tulad mo. Hindi. Ikaw ang pinakamabuting ama. Hindi na ako magluluto. Hindi ko gusto na badmouth si Daddy. Come on, let's wash up. Let's have breakfast. Okay. Kids are so easy to please. Wow. You can eat whatever you like. Tell me if you don't like something. I won't let the kitchen make it again. I like everything. Walang ayaw si Angel? Masarap. Hindi pa ako nakakain ng ganito sarap. Nung nasa dating ang bahay, ano ba talaga ang buhay niya dati? Daddy, hindi ka kakain? Para lang kay Angel? Hindi ako gutom. Kain ka lang. Salamat, Daddy. Dahan-dahan. Ubusin mo. Bibili tayo ng damit. Salamat, Daddy. Dahan-dahan. Natapos na. Bibilihan kita ng damit. Salamat, Daddy. Young master, these are the trendiest clothes. As you ordered, I bought them for young miss. Alin ang gusto mo? Daddy, ang gaganda nila. Itago lahat. These are the latest bags. Not enough. Get more. Yes, young master. Hindi mo gusto? Hindi po. But buying these costs a lot. Willing ako. Daddy, mahal ka magastos. Maka hindi kita kayanin. Good to know. I'm expensive. So in the future, learn to earn money. I'll work hard. Patay na si Miguel. Ang lahat ng Santos ay sa amin na. Masaya ako. Katrina, bakit buhay pa siya? Isang nobela ang mundo. Bilang isang transmigrator, alam ko ang lahat. Ayon sa nobela, dapat ngayon si Miguel ay iniwan ng kanyang first love at napakamatay. Sa kanyang pagkamatay, ang lahat ng mana ay para sa De La Cruz. Bakit hindi siya sumunod? Dahil ba sa akin? Nag-aayos siya? Baka dahil sa akin? Nag-iingat siya? Kuya Miguel, sabi ni ate, sinabi niya sa iyo ang masasakit na salita. Siya ay nag-aalala. Umiiyak siya buong gabi. Pumunta siya para humingi ng tawad. Miguel, salamat. Wala kang nangyari. Kahapon gabi, hindi kita makontakt. Hindi ko dapat sinabi yun. Pasensya na. Makakaya mo ako patawarin, di ba? Actually, Daddy. Kailan ka may anak na babae? Wala kang pakialam. Miguel, para pang gustong galitin ako, kaya kinuha mo yung bata para magpanggap na anak. si Angel ang anak ko. Hindi siya bastarda. Hindi niya ako sinabihan ng ganong salita. Na yun, para sa isang bata, galit na galit siya sa akin. Huwag mo hawakan si Daddy! Daddy, palayasin mo ang masamang babae! Miss Janine, umalis ka na... Miguel, ikaw? Miss Janine, ikakasal ka na. Ang tawag mo ay maaring magdulot ng maling pagkakaintindi. Angel, bakit ayaw mo sa kanya? Alam ni Angel, ang babaeng yon ang nagpahirap kay Daddy na magpakamatay. Ayaw ko siya makita.
Ngunit gusto kong sabihin na hindi siya ang iyong liwanag. Siya ay peke. But Angel wants to tell you, she's not your warm little sun. She's an imposter. What did you say? Daddy, ayaw kong magsinungaling. Ang sinungaling ay masama. Siya lang kanina, ang Lola Maya sa hawla ang nagsabi. Sabi niya, ang masamang babae ang kwintas niya, hindi sa kanya. Ang may-ari nito si Grace Mendoza. Mamamatay na siya. Daddy, sasabihin mo ba na ako'y baliw o halimaw at iiwan ako? Hindi naman. Marunong kang makipag-usap sa hayop. Yun ang galing mo. Walang iba niyan. Ikaw ang anak ko. Hindi kita iiwan. Ngunit ang galing na ito maliban kay Daddy, walang dapat malaman. Daddy, tulungan na natin ang tunay na may-ari. Baka huli na tayo. Let's go! Boss Santos, si Grace, nasa kwartong ito. Daddy, huwag matakot. Samahan kita pumasok. Kapag nakita ka niya, siguradong masaya siya. Opo. Doc! May nahimatay! Oh no! Naimatay si patient 2. Siya nga. Tama si Angel. Doc, ano po ang sakit niya? Siya ay may cancer. Stage 4 na po. Wala na ba siyang pagkakataon na operahan? Pwede pa operahan. Ngunit walang pambayad ang pasyente, kaya hindi pa nagagawa. Ako ang magbabayad. Totoo? Kilala mo siya? 2 taon na siya dito. Hindi kita nakita. Ako si... Dr. Javier, kumusta na po ang asawa ko? Nahimatay ulit. Ngunit may magandang balita. Si Sir na ito magbabayad para sa operasyon ng asawa mo. Maraming salamat po. Ikaw ay mabuting tao. May pag-asa na ang asawa ko. Hindi tayo magkakilala, di ba? May asawa na siya. Daddy, Hindi tayo kilala. Meron kasi ang kumpanya ng charity fund para tulungan ang walang pera na may cancer. Ganyan lang. Maraming salamat po. Para sa susunod, ay makikipag-usap ang aking assistant. Opo. Salamat. Meron kaming charity fund para tulungan ang mga pasyenteng may cancer. Ganon ba? Maraming salamat po. Para sa susunod, mag-uusap kayo ng aking assistant. Opo. Salamat po. Angel, may sasabihin ka ba kay Daddy? Daddy, bakit sinabi mo na hindi mo kilala si Ate Grace? Meron na siyang taong nag-aalaga sa kanya. Ayaw ni Daddy mag-abala sa kanya. But Daddy, hinanap mo siya. Hindi ka nasa tabi niya? Hindi ka malulungkot? Hindi. Ang pag-ibig, hindi pag-aari, kundi pagbibigay. Masaya na ako. Makita siyang masaya. Daddy, ang lalim ng sinabi mo. Hindi ko naintindihan. Sa paglaki mo, maintindihan mo na. Daddy, Kuya can't be with you always. Angel will be with you always. Okay. From now on, you're my little son. Umuwi na tayo. Kat, yung pagpapanggap ko na ako yung first love ni Miguel, hindi ba malalaman na? Matagal na niya akong hindi kinontak. Ang kanyang yaman, ibibigay pa ba sa atin? Hindi naman niya tayo paghihigantihan, di ba? Hindi naman. Basta, suot mo ang kwintas na to, hindi ka niya magdududa. Miss Janine, hinihintay ka ni Boss Santos. Sabi ko na nga ate, mahal ka ni Miguel. Mahal na mahal. Sisiputin ka niya. Pupunta na ako.
Ate, sabi ko na nga, si Miguel ay sobrang mahal ka. Sisiputin ka niya. Alis na ako. Boss Santos, nandito na po. Miguel, alam kong mahal mo ako. Ngunit hindi mo ako pwedeng ikulong. Magkakaroon ka man ng katawan ko, hindi mo makukuha ang puso ko. Ano to? Masakit! Janine, napakalakas na loob mo. Ang lakas mong magpanggap bilang aking tagapagligtas. Miguel, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Ang may-ari ng kwintas na to ay si Grace. Dahil sa sakit, ibinenta niya sa iyo. Naalala mo na? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi amin? Ako ang nagpanggap. Miguel, patawad. Ako ang nagpanggap. Palayain mo ako. May nagkasala. Dapat parusahan. Mula ngayon, walang tigil na pahirapan ng De La Cruz. Gusto ko makita silang bangkarote. Opo, Boss Santos. Miguel! Hon, sabi ng doktor, ang operasyon mo ay matagumpay. Han, pwede na tayong mamuhay ng normal. Hun, Pamanato ng nanay ko. Nabenta ko dati para sa gamot. Sino naglagay dito? Parang ayaw niya makilala. Huwag na natin pilitin. Isipin mo na, ang nanay mo ang nagbigay. Pinadala niya ulit. Okay. Isipin mo na lang nagpakita ang nanay mo at ibinalik sa'yo. Okay. Buntis si Miss Maricel. Bit-bit ang sanggol, umalis ng gabi-gabi. Agad utos ni Boss Leo, hanapin kahit saan. Lolo Leo, ano po ang pinakinggan nyo? Bakit hindi ko maintindihan? Pambatang kwento ito. Normal lang na hindi mo maintindihan. Angel, gusto mo ng merienda? Ano po ang merienda? Yung pagkatapos kumain ng tanghalian bago maghapunan. Gusto mo? Gusto po. Okay, umupo ka dito. Kukunin ko lang. Wow, ang dami! Young miss, bakit hindi ka kumakain? Gusto ko hintayin si Daddy. Boss Santos, Pacific Undersea Cruise Hotel Project Proposal. After initial discussions, we finalized the plan. Pakicheck po. Okay, that's it for today. Meeting adjourned. Boss Santos, Pacific Undersea Cruise Hotel Project Proposal. After our initial discussion, we finalized the proposal. Please review. That's all for today. Meeting adjourned. Francis, hatid mo ako. Ha? Ano nangyari? Wala nang pasok. Grabe. Gumiti si demonyo. May malas na kumpanya? Ma-acquire na? O baka ang management ma-purge na? Oo nga, di ko alam. Baka nagkaka-crush na siya? Lolo Leo, pwede po ba akong maglaro sa labas? Matapos mag-divorce, siya'y humahabol, siya'y tumatakas. Walang lugar para tumakbo. Tiny! Hatol mo ako! Mahuli mo ako, tawagin kitang lolo. Bakit mo ako tinawag na lolo? Ako to! Ang iyong larong angel! Di na kita lalaruan. Aalis na ako! Bakit may lolo dito? Kakaiba naman.
dito. Kakaiba naman. Anong pamilya ka? Paano ka naparito? Lolo, ako si Angel. Naglalaro din po ba kayo dito? Laro? Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang magulang mo? Walang nanay si Angel. May tatay lang. Pumapasok si tatay. Sino ang tatay mo? Lolo, nilason ka. Batang ito, huwag magsalita ng walang basehan. Maluso pa ang katawan ni Lolo. Paano ako malason? Totoo po ang sinabi ko. Hindi kayo makatayo dahil kayo ay nilason. Maraming pinagdaanan ng bata. Siguro nabaliw na siya. Kaya pala siya kakaiba at nagsasalita ng walang sense. Paano nangyari ang mga sugat mo? Sinaktan ka ba ng tatay mo? Kung mahuli ko siya, hindi ko siya titigilan. Lolo, sino ang gusto mong suntukin? Tatay, umuwi ka na rin. Kaya ikaw ang tatay niya? Siya ang tatay ko. Ang mga sugat ko, hindi niya ginawa. Si tita. Tatay, sino po itong lolo? Si Lolo. Ha? Kung ayaw mong tawagin siyang Lolo, pwede kang sumunod sa akin. Tawagin siyang Lolo. Hindi. Gusto ko maging mabait. Magandang araw, lolo. Halika dito, anak. Laro tayo. Halika. Che, gusto niya agawin si Angel. Maghintay ka muna na makatayo. Ulol, pag nakatayo ako, hahampasin kita. Lala, wag mo pong suntukin si Daddy. Mahal po ni Daddy kayo. Nung nagkasakit kayo, 2 gabi si Daddy walang tulog. Nagbantay sa tabi niyo. Daddy, kung mahal mo si Lolo, sabihin mo. Kung hindi mo sabihin, paano malalaman ni Lolo na mahal mo siya? Sino ang nag-aalala? Hindi ko kailangan yan. Daddy, hindi po ba tayo sama-sama kay Lolo? Mahilig siya sa katahimikan. May sarili siyang kwarto. Daddy, hindi ba tayo pwede tulungan si Lolo? Tulungan? May masamang tao doon na gustong saktan si Lolo? Ano sabi mo, Angel? Daddy, hindi makatayo si Lolo dahil nilasan siya. Agad natin hulihin ang masamang tao. Angel, alam mo ba kung sino ang masamang tao? Sabi ng isda, ang masamang tao ay si Benji Lim. Siya pala. Anak ng... Bakit mo siya binuhol? Walang hiya! Bakit mo siya binuhol? Lolo, siya ang naglagay ng lason sa gamot mo. Lolo, huwag niyo pakinggan siya. Maaga ako naiwang ulila. Kayo ang nag-alaga sa akin. Itinuring niyo ako bilang tunay na apo. Hindi ko kayo sasaktan. Lolo. Anak, bitawan mo siya. Nalilimutan mo na! Siya ang nagpahamak sa paa mo! Lolo, hindi ko kayo nilason. Kuya Miguel, alam kong ayaw mo sa akin. Naakala mo inagaw ko ang pagmamahal ni Lolo. Ngunit, hindi mo ako pwede linangin. Hindi ko kayo nilason. Kailangan ko pa bang magpanggap? Walang utang na loob. Ako ang nagpalaki sa kanya. Mas mabait siya sa lahat. Paano niya magagawa ang ganung bagay? Lolo! Ako ang tunay mo, mapo! Mas maniniwala ka sa estranggero kaysa sa akin! Hindi estranghero si Benji. Apo ko siya. Mas malapit siya sa akin kaysa sa iyo. No! Hindi na paa mo! Ang bulag mo! Protektahan mo siya, no? Sige, wala na ako pakialam. Abangan mo na lang, mamatay sa kanya. Ikaw! Bilisan! Bitawan mo siya! Oh, bilisan! Benji, pasensya ka na. Sorry talaga. Huwag kang mag-alala, Lolo. Maghihiganti para sa iyo. Lolo, okay lang ako. Benji, pasensya ka na. Sorry talaga. Huwag kang mag-alala. Lolo, ipagbabayad kita. Lolo, okay lang ako. Lolo, oras na para uminom ng gamot. Matibay talagang lolo mong yan. Di ka namatay sa gamot dati. Sa araw na to, papatayin kita. Salap! Ang ebidensya ng iyong krimen natapos ko ng kuhanan.
Umalis ka na, di ba? Matamis din ang ketchup. Pinaglaruan niyo ako, di ba? Kung hindi namin ginawa to, paano ka namin mahuhuli? Umalis ka na, di ba? Matamis din pala tong ketchup. Pinagplanuhan niyo to, di ba? Kung hindi namin ginawa to, paano ka namin mahuhuli? Benji, itinuturing kitang tunay na apo. Bakit mo ako ginawang ganito? Itinuturing nga po. Masasama nga po lang. Sinasabi mala ko, pinadala lang ako sa Santos Corp bilang mababang manager. Pinadala ang tunay na apo sa posisyon ng CEO. Anong kulang sa akin? Wala kang kwenta kay Daddy. Hindi ka lang pogi. Walang kakayahan pa. Akala ko ayaw mo magpatakbo. May testamento pa ako. Kalahati ng ari-arian para sa'yo. Hindi pa sapat? Hindi. Gusto ko lahat ng ari-arian mo at posisyon ng Santos. Mapangakit ka. Dati, hindi na sana kita inampon. Namaya pa ang magulang mo, kaya kita kinuha sa ampunan. Miguel, ayoko na makita siya. Kung dati, patayin kita. Ngayon may anak na ako. Ayaw kong marumi ang kanyang paningin. Bitbitin siya sa South America. Huwag nang bumalik. Opo, young master. Hindi malalim ang pagkalaso ni Lono. Matapos ang ilang sesyon ng gamutan, makakatayo na siya. Sige, umalis ka na. Wow! Kung makatayo si Lolo, pwede na kaming maglaro ni Daddy. Ayoko maglaro sa kanya. Walang gana. Bakit sila mas? Galit pa sa akin. Kung nakatayo na si Lolo, pwede na kaming maglaro ni Daddy. Wala akong balak maglaro sa kanya. Walang pake. Ang dalawa nila, mas galit pa kay Angel. Lola, ito po ang aking Snowy. Mahal na mahal siya ni Daddy. Gusto niyo po ba siya? Si Miguel ayaw niya ng hayop, di ba? Gusto ko siya. Lolo, nakaserve na po ang pagkain. Angel, kumain na tayo. Lola, kumain na po tayo. Si Young Master at Lolo, walang kasamaang kumain sa loob ng 10 taon sa pagkakataong ito. Hindi ako gutom. Kumain ka muna. Lolo, hindi maganda ang katawan mo. Kung hindi ka kumain, mag-aalala si Daddy. Walang pake. Daddy, every day you ask the doctor how Lolo's leg is. Isn't that caring? Lolo, every day you hold Lola's photo, and when you talk to her, you praise Daddy. You care about Daddy too, right? Hindi. Ano to? Itatapon mo ba ako? Papakainin kita. Ang galing ni Daddy! Nakabuhat si Lolo! Wala akong gana. Sa buhay ko, makikita ko pa si Young Master at Lolo kung ayan magkasama. Yang Miss Angel talagang swerte ng pamilya. Sa aking buhay, nakita ko pa ang Young Master at Lolo na magkasama kumain. Yang Miss Angel ay talagang swerte ng pamilya. Angel, laro tayo ha? Wag na. Ako na ang lalarong si Angel. Boss Santos, nandito na si Boss Cruz. Okay, pupunta na ako. Bilisan! Puntahan mo na ang opisina. Angel, gusto mong sumama kay Daddy sa opisina? Gusto! Angel, laro tayo dito. Lolo, bibigyan kita ng candy. Lolo, ikaw na lang ang kumain ng candy. Sasama ako kay Daddy sa opisina. Nakita mo? Hindi mo mapapahila si Angel. Matang pasaway! Huwag kang madyabang. Kapag lumaki si Angel, mas malapit siya sa akin. Magandang umaga, Boss Santos. Daddy, dito ka ba nagtatrabaho? Daddy, hindi ba? May anak si Boss Santos? Breaking news!
Our strict boss has a daughter! Breaking news! Our strict boss has a daughter! Kuya, ate, hello po! Anak pala ni Boss Santos to. Ang cute niya. Ang lambing ng boses niya. Magalang at mabait. Gusto ko siyang pisilin. Boss Santos, nasa opisina na po si Boss Cruz. Okay. Alagaan mo si Angel. Kikita ako kay Boss Cruz. Yes, Boss Santos. Angel, may meeting pa si Daddy. Maglaro ka muna, okay? Daddy, maraming kuya at ate dito. Pwede ako maglaro sa kanila. Daddy, sige po kayo. Okay. Grabe, di ko akalain na sobrang lambing ni Boss Santos. Siya pa ba to na seryoso at malamig? Ang lambing niya pala! Angel, kumain tayo, okay? Okay. Ang cute talaga niyang Miss Angel. Kaya pala umuwi ng maaga si Boss Santos. Angel, wait lang kayo dito. Kukuha lang ako ng pagkain, ha? Okay. Angel, try this. Masarap to. Kuya, kain din. Gusto ko din ng anak na katulad niya. Napanood niya ba ang balita? Sa bagyo nitong linggo, may bata na nilunod sa harap ng tatay niya. Hanggang ngayon, hindi pa nakita. Parang matagal na hinahanap pero wala pa. Mukhang wala ng pag-asa. Anong pinag-uusapan nyo? Pwede ko ba makita? Anong pinag-uusapan nyo? Pwede ko bang makita? Boss Santos. Angel, anong nangyari? Daddy, may nawawalang kuya. Tulungan natin siyang hanapin. Nalaman ko, ang nawawalang bata, si Samuel Villanueva, anak ni Roberto Villanueva. Siya ay dating kasosyo natin. Daddy, kilala mo ba ang tatay ni kuya? Oh, kilala ko siya. Kaya mas dapat nating tulungan siya. Nakakaawa naman si Tito na nawalan ng anak. Halika. Paano mo siya tutulungan? Daddy, sabi ng daga, itinulak ng tatay sa kanal si kuya. Okay. Tulungan natin siya. Daddy, si kuya ay anak ni Tito. Bakit niya ginawa yun? Masama si Tito. Patay na ang anak ko. Buhay pa ako dito. Para saan pa? Huwag niyo akong pigilan. Gusto kong mamatay kasama siya. Si Samuel ba ang anak mo? Paano mo nalaman? Sa mga araw na ito, si Samuel lang ang bata na naaksidente dito. Tita, hindi po patay si kuya. Huwag po kayong magpakamatay. Totoong ba? Buhat pa siya. Tita, alam ko kung nasaan si kuya. Ako na po ang magdadala sa inyo. Kung ayaw mo mamatay ang anak mo, huwag mong sagutin ang tawag. Bakit? Tita, si kuya tinapon po ni Tito sa gubat. Siya po masama. Alam kong hindi ka naniniwala sa amin. Ngunit kapag nahanap ng anak mo, malalaman mo ang katotohanan. Huwag sagutin. Bakit? Tita, Kuya Samuel tinapon po ni Tito sa gubat. Siya masama. Alam kong hindi ka naniniwala. Ngunit kapag naharap na si Samuel, malalaman mo ang katotohanan.
Daddy, nandito si Kuya Samuel. Tita, nasa harap lang si Kuya. Totoong ba? Madilim dito. Nandito ba siya? Nandito si Kuya. Samuel! Samuel! Mami! Ikaw ba talaga? Ako to. Hindi ba ako nananaginip? Pumunta ako para sunduin ka, Samuel. Nahanap na ni Tita si Kuya. Masaya. Huwag iyak, Angel. Dapat masaya ka. Ikaw ang anghel. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makikita ni Kuya si Mami. Daddy, anghel din. Kung walang Daddy, hindi ko makikita si Kuya. Gusto ko din magkaanak. Sino ang magiging asawa ko? Sabi mo kay Mama, sino ang itinulak ka sa kanal? Huwag kang matakot. Nandito si Mama. Si Daddy! Si Daddy ang tumulak sa akin! Boss Santos, babayaran ko ang tulong mo, pero hindi ngayon. Sa ngayon, wala akong magawa kay Roberto. Wala akong magawa. Kaya ang pagligtas kay Samuel, huwag muna ipagsabi. Sige. Samuel, tara, uwi na tayo. Opo. Angel, uwi na ako. Laro tayo ulit next time. Opo, Kuya Samuel. Magpagaling ka, ha? Opo, bye-bye. Daddy, makukulong po ba yung masamang tito? Oo naman. Woman, walang hiya. Bakit hindi ka sumagot? Hon, what's wrong? You look terrible. Do you think she'll find out? Huwag kang mag-alala. Matagal siyang nasa ibang bansa. Bagong uwi lang siya. Hindi niya malalaman ang ginawa natin. Saka siguro ngayon ay nagpapanik na siya sa paghahanap ng anak niya. 3 araw na. Patay na siguro ang batang iyon. Good riddance. That woman can't handle it. She'll kill herself. Once she's dead, all the money is ours. Daddy, I need to pee. Let's go. Daddy will take you. Snowy, pakinggan mo ko kwento, ha? Ayoko ng kwento. Ilabas mo na ako. Binasa ni Daddy to sa akin. Maganda to. Sige na lang. Magpapapilit na lang ako. Pakinggan. Itataboy ng kabayo ang trigo sa gilingan. Nakasalubong niya ang isang ilog. Hindi niya alam kung gaano kalalim. Sabi ni Tatang Baka, mababaw lang. Sabi ng Shuriday, malalim. Hindi mo pakinggan? Ako na lang. Malalim ang tubig. Angel, marami ka nang alam na salita. Pinasa ni Daddy to sa akin. Naialala ko lahat. Ang talino ni Angel, isang batang henyo. Isang beses lang narinig, naalala na lahat. Angel, nakapag-aral ka na ba? Hindi pa. Angel, gusto mo ba mag-aral? Kapag nag-alal, makikilala ko ba maraming kaibigan? Oo naman. Gusto kong mag-aral. Daddy, sasamahan ako ni Lolo sa school. Pwede po ba? Siyempre, pwede. Pinky promise, Daddy. Ako din. Wala ka bang utak? Umayos ka. Palaging abala ang batang yan. Ang pagpasok ni Angel sa eskwela, di man lang pinapansin. Lolo, gusto niyang master muna sanayin si Young Miss sa kapaligiran. Sakay pasok sa susunod na semestre. Kailangan ng birth certificate si Angel para makapasok. May pangalan na ba siya? Lolo, kailangan mo pa ba alalahanin yan? Nagawa ko na lahat. Ang pangalan niya ay Angel Santos. Angel Santos? Angel, gusto mo ba ang pangalan? Gusto ko. Ako din.
Laging kinukuha ni Lolo si Angel. Magkaanak ka na lang. Francis, ipasa mo sa akin ang mga impormasyon ng pinakamagandang paaralan. Angel, tingnan natin kung saan gusto mong mag-aral. Ang paaralang ito ay bilingual. Marami itong international standards. May maraming foreign teachers at students. Ang paaralang ito nagbibigay diin sa kultura. May 500 ektaryang taniman, 300 ektaryang cultural heritage site. Mas binibigyang diin ang praktikal na kakayahan ng bata. May cooking class, art at crafts. Anak, parang talagang tatay na... Ang pangalan ng paaralan pareho sa pangalan ko. Gusto ko dito. Sige, dito na tayo. Angel, first day mo sa school. Masaya ka ba? Masaya! Maraming kaibigan akong matakalaro. Daddy, masakit po. Sorry, Angel. Mas okay na ba? Mas okay na po, baby. No need to say sorry. First time mo ring maging tatay. First time mong suklayin ako. Pareho tayong first time. Pasensya na ha? Daddy, ikaw din po. Wow, ang ganda ng paaralan. Salamat, Daddy. Pinadala mo ako sa pinakamagandang paaralan dito sa Bay City. Ikaw na ngayon ang anak ni David. Dapat lang na pumasok sa pinakamagandang paaralan. Generous din si Daddy sa paggasta para sa akin. Kung sana kasing mayaman din sila gaya ng Dela Cruz. Naipahinto ni Miguel ang negosyo ng Dela Cruz. Ang mga babo nilang pamilya itinapon ako sa ampunan. Kung hindi ako nawala ng pag-asa, hindi ako magpapaampon sa iyo, David. Kailangan kong sumandal kay David para maging pinakamayaman na babae. Ang ganda ng bata na yan. Puti at malambot. Parang malagkit na puto. Ang cute niya. Ang ganda ng aura niya. Sa paglaki niya, maraming lalaki ang mapapahanga. Wow! Mas maganda to! Mas maganda siya ng libo-libo beses! Tama ka. Parang siya galing sa kwento na isang engkantada. Kay Angel na naman. Dahil sa iyo, buhay pa si Miguel. Bankrupt ang De La Cruz. Kailangan kong maging ampun ni David. Ngayon, ikaw ay kasama ko sa paaralan. Binabawi mo ang atensyon. Hindi kita titigilan. Sumunod kayo sa guro, Angel. Tita, bakit po kayo dito? Miss, ka daw ni Kuya Samuel. Kaya pwede ka bang sumama para bisitahin siya? Pwede po. Pupunta na po ako sa paarawan. Si Samuel ba yung sa libro? Sa panahong ito, dapat ay patay na siya, di ba? Dahil ba kay Angel nagbago ang kwento? Ano, meron siya? Paalam, Daddy! Dahil ba kay Angel nagbago ang kwento? Nagbago ang kwento? Anong kakayahan niya? Paalam, Daddy! Hello? Ako ang tatay ni Samuel. May syenso ba kayo sa anak ko? Hindi patay ang anak mo. Nahanap ng kanyang ina. Kung ayaw mapahiya, hanapin sila agad. Imbestigahan. Agad ninyong imbestigahan. Focus sa mga ari-arian ni Ruby Key at sa mga bahay ng kanyang kaibigan. Hanapin ninyo ang mag-ina. Opo, Boss Villanueva! Samuel, tingnan mo sinong dumating. Nahanap mo talaga si Angel? Last night you dreamt about Angel and said you missed her. So I brought her here. Salamat, Mom. Maglaro kayo. Hihugasan ko kayo ng prutas. Salamat, Tita. Walang anuman. Kuya Samuel, kumusta na ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Nang dumating ka, mas mabilis akong gumaling. Tara sa labas, tingnan ang aking pagong. Okay. Wow, ang cute ng mga pagong. Ikaw si Big Turtle. Ikaw si Second Turtle. Ikaw si Third Turtle. Ikaw si Little Fourth Turtle. Dati, ang yaya ng pagong din nila makilala. Paano mo nalamang? Daddy, hindi ko pwedeng sabihin na nakakaintindi ako ng hayop. Wag na lang sabihin kay Kuya Samuel. Baka matakot siya. Hula ko lang. Nandito na si Bad Daddy! Takbo!
Si Baddat. Tagbo! Tita, delikado. Nandito si Bad Uncle. Hahablutin si Kuya Samuel. Magtago kayo! Magtago sa kwarto! Huwag lumabas! Naiintindihan? Bilisan! Takbo! Hon, di mo sinasagot tawag ko. Di ka rin umuwi nitong mga araw. Miss na kita. Naghahanap ako kay Samuel. Alam mo naman yan. Bakit ka nandito? Han, di ka umuwi ulit. Lagi kang nagtatago. Kaya ako pumunta dito. Di ko pa napupuntahan to. Sabi mo, may tinatago kang lalaki? Wala akong panahon sa iba. Ang problema kay Samuel ay sapat na sa akin. Pagod na ako nitong mga araw. Gusto ko magpahinga. Umalis ka na. May tinatago ka kaya gusto mo akong paalisin? Nandito na ako. Di mo ako ipapakita sa bahay. Hanapin. Roberto, gagawin mo ba? Hon, iniisip ko may tinatago kang lalaki. Kaya ako nagpunta. Roberto! Pinapasok ko lang ang bahay. Umalis ka na! Tatawag ako ng pulis! Umalis ka na! Ruby, sinasabi ko. Huwag mo akong pilitin. Ipapatay kita. Boss Villanueva, nilimis na namin yung kwarto. Walang tao. Hindi pwede. Siya ay narito. Ako nang maghahanap. Sinabi ko na, walang ibang lalaki dito. Tita, may problema. Nandito si Bad Uncle. Gusto niyang hulingin si Kuya Samuel. Magtago kayo! Magtago sa kwarto! Huwag lumabas! Naintindihan? Si Samuel at Angel ay naroon sa loob. Huwag siyang makita. Nilibot mo na, hinanap mo na. Walang ibang lalaki dito, Roberto. Umalis kayo sa bahay ko. Relax, honey. May isang lugar pa. Sa maleta lang ang aking mga damit lang. Walang makikita. Oo? Bakit ka kinakabahan? Bodyguards. Ngayon, mas interesado na ako sa maleta. Ngunit, gusto kong baguhin ang laro. Huwag! Roberto! Huwag! Saan ba talaga sila nagtago? Angel, you're so smart. Hiding here. Bet Daddy won't find us. But how did you know Bet Daddy is coming for me? Ate Joy told me, but I can't tell you. Hula ko lang. Walang hiya. Saan mo itinago si Samuel? Huwag kang mag-isip na hindi ko alam na nilipat mo ang pera. Alam mo, ang pera ng kumpanya ay akin. Wala kang makukuha kahit piso. Ha! Yung pera mo? Ako ang nagtayo ng kumpanyang to. Sa mga taon, kung hindi ako ang nagtulak sa iyo, ikaw na mapapatakbo ng IPO at maging bilyonaryo. Ha! Walang hiya! Akala mo ikaw na? Kung hindi kita pinakasalan, nasa pabrika ka pa ngayon. Ano ngayon? Ako ang nagbigay ng pangalang Villanueva. Dapat nang lumuhod at hindi sumagot. Gusto mo lang makasama si Marisa para maging buo ang pamilya. Pabibigyan kita. Mag-divorce tayo.
Divorce! Ha! Dream on! Unless you give me all your assets under your name. Para lang sa pera. Hayang saktan ng anak natin. Tama ba? Samuel! Samuel! Mami! Ikaw talaga! Ako to. Hindi ako nananaginip. Pupuntahan kita, Samuel. Sabihin mo kay Mommy, sino ang itinulak ka sa kanal? Huwag matakot, nandito si Mommy. Si Daddy! Si Daddy ang tumulak! Ipapamatay kita ngayon. Ako ang tumulak kay Samuel. Kung hindi siya mamatay, paano ka mamatay? Ipapamatay kita ngayon. Ako ang itinulak si Samuel. Kung hindi siya mamatay, paano ka mamatay? Roberto, hayop ka! Hindi ka tao! Saan mo itinago si Samuel? Alam kong buhay pa siya. Saan mo ba talaga siya itinago? Won't tell me. I'll kill you first. Then I'll get him. Sabihin mo! Saan siya? Papatayin kita! Saan mo siya itinago? Ina? Sino ang tutulong kay Ina? Ina! Kuya Samuel! Lalaban ako! Huwag kang lumabas. Kung lumabas ka, mahuhuli ka ng masamang tito. Mamatay ka. Huwag! Mamamatay ka! Sa masamang tatay mo! Inay! Sino po ang makakatulong kay Inay? Kuya Samuel, labas ako! Huwag kang lumabas! Kung lumabas ka, mahuhuli ka ng masamang tito. Mamamatay ka! Huwag! Papatayin ka ng masamang tatay mo! Sabihin mo, nasaan? Sasabihin mo? Patayin kita! Kayong dalawa! Halamaw kayo. Niloko niyo ako! Patayin ko kayo! Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko! Tatay! Angel, pasensya na. Nagtagal si tatay. Tatay, hindi ako galit. Huwag kang humingi ng tawad. Nung nakita kita, hindi na masakit. Anong kamay ang ginamit mo sa anak ko? Boss Santos, ako... Hindi ko alam na siya ang anak mo, Boss Santos. Ah! Kung dati, patay ka na ngayon. Ngayon, para sa anak ko, hindi kita papatayin. Pasalamatan mo siya. Salamat, young miss. Salamat, young miss. Boss Santos, ano ito? Roberto, nasa loob nito ang lahat ng ebidensya ng iyong krimen. Ang galing mo. Para sa pera, kahit sariling anak papatayin mo. Boss Santos, nagkakamali po ba kayo? Hindi ko ginawa yan. Boss Santos! Ipapamatay kita ngayon. Ako ang itinulak ang anak mo. Kung hindi siya mamatay, paano ka mamatay? Puta! May lakas ka mag-record! Boss Santos! Kayo! Pakinggan niyo po ako! Ipaliwanag mo sa pulis. Francis, bitbitin siya. Boss Santos! Opo. Boss Santos! Pasensya na po. Boss Santos! Boss Santos! Finally, the bad guy is caught. Walang mag-aapi sa akin at sa nanay. Walang magbubuli sa akin at kay Mommy. Nilagay mo ako sa sitwasyong to at gusto mo pa magbalikan. Hindi ako papayag. Huwag ka nang umasa. Grabe ang kayabangan mo. Sino nagsabi na gusto kong magbalikan? Ako, nandito para ibigay sa'yo isang bagay. Kahit ngayon ibigay mo lahat ng ari-arian mo, hindi pa rin kita mapapatawad. Buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ano ito? Akala ko, ayaw mo lang alagaan anak mo. Di ko akalain, gusto mo alagaan anak ng iba? Oh, right. May isa pa akong ipapakita sa'yo.
Kuya Roberto, wala akong magawa. Walang galing ka. Batang-bata pa ako. Dapat ko namang tamasahin ang buhay. Hindi anak mo si James. Huwag mo na kami balikan. Magtiis ka sa kulungan. Walang hiya! Walang hiya ka! Oh, right. May isa pa, hindi ko pa sinasabi. Di ba sabi mo dati, magkamukha daw ako sa Q family? Dahil ako ang heiress ng Q family. Dati gusto ko lang maranasan ng buhay, kaya ako nagtrabaho dito. Sayang, bulag ako at napaibig sa'yo. Hindi ka gusto ng magulang ko. Ako ang nagpumilit ikasal. Kaya sila galit at nagtaliwas. Kaya hindi ko sinabi ang tunay kong pagkatao. Roberto, pwede ka sana maging manugang ng Q family. Ngunit ang landas na to mo mismo ang sinira. Hindi ka gusto ng magulang ko. Ako ang nagpumilit ikasal. Kaya sila galit at naghiwalay. Kaya hindi ko sinabi sa iyo ang tunay kong pagkatao. Roberto, pwede ka sana maging manugang ng Q family. Ngunit ang landas na to mo mismo pinutol. Ruby, pasensya na. Patawarin mo ako. Simulan natin ulit, okay? Ruby! Ruby! Angel, babalik na kami sa Metro City. Miss mo ako, ha? Huwag mo akong kalimutan. Kuya Samuel, di kita malilimutan. Sa summer break, punta ako sa Metro City. Pinky promise? Promise. Sa summer break, punta ako sa Metro City. Pinky promise? Promise. Daddy Miguel, si Angel ngayon sa school, nag-away siya sa classmate. Umuwi ka na at turuan mo siya. Angel, nanalo ka ba? Nanalo po. Ang galing! Daddy Miguel, masama ang impluensya mo. Teacher Sarah, kung binubuli siya sa school, walang lakas ng loob lumaban. Iyon ang tunay na masama. Angel, ang galing mo kayon. Bakit ikaw, na hindi kilala, bastardong bata, masaya ang buhay? Miguel, gusto mo ba akong inisin kaya kinuha mo itong bastardong bata? Si Angel ang anak ko. Hindi siya basta-bastang bata. Hindi niya ako sinabihan ng ganyan. Na yun, para sa bata, galit na siya sa akin. Huwag mo hawakan si Daddy! Daddy, paalisin mo siya! Mr. Nin, umalis ka na... Ang ganda ng batang yon. Puting-puti. Parang malagit na puto. Ang cute niya. Ang ganda ng aura niya. Pag lumaki siya, maraming lalaki ang mahuhulog. Wow! Mas maganda ito. Mas maganda siya ng 100 beses. Boss Santos, nandito na po. Boss Santos, she's here. Miguel Santos, alam kong mahal mo ako, pero hindi mo ako pwedeng ikulong. Ganito, nakuha mo ang katawan ko, pero hindi mo nakuha ang puso ko. Anong ginagawa mo? Masakit! Janine! Ang tapang mo! Magpanggap bilang aking tagapagligtas. Miguel, hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong alam. Ang may-ari ng kwintas nito ay si Grace Mendoza. Dahil sa sakit, ibinenta niya sa'yo ito. Naalala mo na? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi amin? Ako ang nagpanggap. Miguel, pasensya na. Ako ang nagpanggap. Palayain mo ako. May nagkamali. Dapat parusahan. Mula ngayon, walang tigil na pahirapan ng De La Cruz. Gusto kong makita silang bangkarot. Kung alam ko lang, dapat niyakap ko si Miguel. Walang kwenta si Angel. Ngunit... Angel, ginawa mo akong ulila. Hindi kita mapapatawad. Lolo, ako na po. Little Angel. Kumusta ka sa school na yon? Lolo, sa school ko ngayon, pinadalitan ko yung bully. Pinapakita niya na nagsorry. Ako ba ay astig?
Astig! Ang galing mo, Little Angel! Lolo, itinapon mo na naman yung gamot? Parang may multo. Nasa school siya ngayon. Paano niya nalaman? Itinapon mo yung gamot! Little Angel, hindi ko itinapon. Kung hindi uminom si Lolo, hindi gagaling! Mang Leo, magluto ulit ng gamot. Ako mismo ang titignan. Ulol, wala kang pakialam. Ako ang apo mo. Lolo, uminom. Hindi! Masakit sa loob. Gusto mo akong pilitin? Walang utang na loob ka. Oh, Maricel! Why did you leave so soon? Left me here all alone. Getting bullied by Miguel. How can I go on? Lolo, hindi masama. Uminom ka na. Bibigyan kita ng candy. Hindi ka magsisinungaling? Wow, Lolo. Lolo, matamis ba? Matamis. Ikaw ang matamis. Teddy, kain ka. Okay. Peter, I need to pee. Okay, go ahead, Angel. Patay na si Miguel. Ang lahat ng Santos ay sa amin na ngayon. Masaya na ako. Katrina? Bakit buhay pa siya? Ang mundo ay isang nobela. Bilang isang transmigrator, alam ko ang lahat. Ayon sa kwento, dapat ngayon si Miguel dapat na siya iniwan at nagpakamatay. Sa kanyang pagkamatay, ang lahat ng mana ay mapupunta sa amin. Bakit hindi siya sumunod? Dahil ba sa kanya? Sumunod ka sa akin? Kuya Miguel. Kuya Miguel, sabi ni ate, nagsabi siya ng masasakit na salita. Guilty siya. Umiyak siya buong gabi. Nandito siya para humingi ng tawad. Miguel, buti okay ka. Kahapon gabi, di kita makontakt. Hindi ko dapat sinabi yon. Pasensya na. Papatawarin mo ako, di ba? Actually... Daddy! Kailan ka may anak na babae? Wala kang pakialam. Miguel, para bang gustong galitin ako kaya kinuha mo ang batang to para magpanggap na anak mo? Si Angel ang anak ko. Hindi siya basta bata. Hindi niya ako sinabihan ng ganoong salita. Na yun, para sa isang bata, galit na galit siya sa akin. Huwag mo hawakan si Daddy! Daddy, palayasin mo ang masamang babae! Miss Janine, umalis ka na. Miguel, ikaw... Miss Janine, ikakasal ka na. Ang tawag mo, pwede magkamali ang ibang tao. Anong nangyari, Kat? Umihi si Angel! Huwag masyadong malakas. Magigising ang iba. Teacher, tingnan mo. Basang-basa ang kama ni Angel. Wow! Ang laking mapa! Si Angel, malaki, na pero umiihi pa sa kama. Shame on you! Sabi ni nanay, ang umiihi sa kama ay bobo. Ano ginagawa niya sa kama ko? Angel, may mukha ka pang magdano? Tingnan mo ang ginawa mo. Umihi ka sa kama. Nakita namin lahat. Hindi ako umihi. Kakauwi ko lang galing CR.
Nagsisinungaling ka pa! Hindi ikaw! Sino naman? Umihi ba ang kama? Shame on you, bedwetter! Hindi ako! Hindi talaga ako! Okay na, wag na umiyak. Walang problema humihi sa kama. Hindi kasi sihi ni teacher. Papalitan ko ng extra na kumot. Itong basa, dadalhin ko itong laban, ha? Hindi talaga ako. Hindi ko talaga ginawa. Katrina! Stop! What, bedwetter? Not embarrassed enough? Katrina, why did you do this? I didn't wet the bed. You poured my water on the bed. Teacher, I need to pee. Okay, go ahead, Angel. Teacher, come quick! What's wrong, Kat? Angel wet the bed! So what if it's me? I just don't like you. Is that wrong? Puppy, are you okay? Young Miss Angel, do you want to adopt this puppy? But Boss Santos is allergic to dog fur. Kuya, ang kawawa ng asong gala. Papakainin ko siya. Marami akong aso sa bahay. Pwede silang maglaro. Hindi pwede sa'yo. Sasaktan mo siya. Kuya, ang kawawa ng asong gala na to. Papangalagaan ko siya. Marami akong aso sa bahay. Pwede silang maglaro. Huwag mong ibigay sa kanya. Sasaktan niya yan. Angel, anong sinasabi mo? Mahal ko ang nangahayop. Hindi ako nagsisinungaling. Sinasaktan mo ang aso sa bahay. Angel, hindi ako. Bakit mo ko sinisiraan? Hindi kita sinisiraan. May ebidensya sa bahay mo. Angel, nakaiwan ka ng baso. Teacher Vanessa, sinisiraan ako ni Angel. Teacher Vanessa, mahal ko ang mga hayop. Sinabi niya, sinasaktan ko ang aso. Angel, baka nagkamali ka kay Kat? Mahal na mahal ni Kat ang hayop. Ilang araw lang ang nakalipas, nagligtas pa siya ng laro. Angel, bakit ka lagi akong binibiktima? Dahil mas magaling ako sa pagguhit at sayaw? Naiinggit ka, kaya mo ako sinisiraan. Hindi ako naiinggit. Kasamaan ka. Angel, sinisiraan mo ako. Sinong nagsira? Ako'y nagsasalita para sa nasaktan na asong ito. Bagamat bata ako, alam ko rin na kapag may inaapi, kailangang tumulong. Kung may nakitang di tama, tahimik lang tayo. Ang tinakpan na katotohanan, walang makakaalam na. Angel, sa tingin mo, ano ang tamang gawin? Ipakita ang katotohanan. Paano natin ipapakita yan? Angel, ano sa tingin mo ang tamang gawin? Ipakita ang katotohanan. Paano mo ipapakita? Ang East Luzon Project ng aming departamento, lumago ng 50% kaysa nakaraan. Tumawag si Angel. Sagutin mo na, Daddy. Daddy? Angel, ano nangyari? Huwag kang umiyak. Pupunta na si Daddy. Meeting adjourned. To the school. Yes. Hindi ko akalain isang tawag lang ni Miss Angel. Umalis agad si Boss Santos. Walang makatalo sa priority niya. Tama. Dati sino magtangkang abalahin si Boss Santos? Mapapatay ka sa lamig ng tingin niya. Sino akalain na ganyan si Boss Santos? Mas approachable siya ngayon? Mommy? Sino ang bully kay Katrina? Labas kayo! Kat's mom.
Tita, hindi ko binuli si Katrina. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kayong dalawa ang nagpaiyak kay Katrina, di ba? Patayin ko kayong mga bata. Ang lakas ng loob niyong hawakan si Angel. Yung dalawa ang nagpaiyak sa anak ko, di ba? Patayin kita, putang inang bata ka! Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko. Pinapangalagaan ko na parang mata ko ay hawakan mo. Kayong dalawa ang ama ng putang inang bata? Kaya pala pareho kayong walang modo. May lakas ka pang sakta ng anak ko? Ano masama sa paghingi ng ustisya? David, tulungan mo ako! Patayin ang gagong to! David, bakit nakatayo lang? Tulungan mo kami! Bakit mo ako sinampal? Para sa'yo to. Walang utak na babaeng to. Boss Santos, pasensya na po. Wala po alam ang asawa ko. Magpatawad po kayo. Hayaan niyo na po siya. Siya si Boss Santos! Miguel Santos ang amo ng asawa ko. Pasensya na po. Boss Santos? Kat, humingi ng tawad kay Angel. Pilisan. Anong nangyari dito? Daddy, sinabi ni Katrina na nagsinungaling ako. Ngunit hindi ako nagsinungaling. Angel, wag na umiyak. Andito si Daddy. Di ko alam kung bakit nung nakita ko si Daddy, di ko mapigilan ng luha. Sabi mo kay Daddy, bakit ka umiiyak? Tell Daddy, why are you crying? Daddy, Cat is hurting the animals. She's so mean. Really, I'm telling the truth. Teacher Vanessa, come with me to the Dela Cruz house. Be a witness for my daughter. Okay. Daddy, no! Dos Santos, I'll make Cat apologize to Angel. Let's just drop this. Cat is just a kid. She's always been so kind to animals. How could she hurt them? That's impossible. I think wala nang kailangan puntahan. Hindi pwede. Ako ang tatay ni Angel. Pinaniniwalaan ko ang anak ko. Daddy! Angel, hindi ako. Hindi ko talaga ginawa yun. Gaano palang bata ito? Ganito nang hilakbot. Paano siya pinalaki? Si Katrina ngayon ginawa sa hayop. Bukas kung mag-away sa mga kaklase niya, gagawin din ba niya sa kanila? Oo nga. Huwag hayaan si Katrina na masamang bata na manatili sa paaralan. Palayasin siya. Boss Santos, walang kinalaman ng pamilya David dito. Pinantibay ko lang siya sa ampunan. 1 buwan pa lang. Huwag po kayo mag-alala. Ipapalayas ko ngayon si Katrina sa bahay ng David. Mula ngayon, walang koneksyon na kami. Angel, hindi kita titigilan. Angel, paano mo nalaman na sinaktan ni Katrina ang hayop? Sinabi ni Cilantro, nakita niyo mismo? Salamat, Angel. Halika, umuwi na tayo. Boss, sabi niya, alam niya kung nasaan ang mga gamit natin. Papasokin mo siya. Batang-bata, parang naligaw ka. Dito, hindi lugar para maglaro. Wala akong naligaw. Kayong dalawa ang hinahanap ko. Sabi nila, alam mo nasaan ang gamit ko. Batang-bata, alam mo ba kung ano ang nawala sa akin? Isang smuggle na armas galing sa ibang bansa. Paano mo nalaman?
Naalala ko ang bahaging ito. Na-intercept ng kalaban mo ang iyong gamit. Wala akong pakialam. Tulungan mo lang ako. Sasabihin ko sa'yo. Anong tulong? Patayin mo siya! Teacher, my office door suddenly won't open. Can you help me check it? Okay, Angel, teacher will be right back. Don't go anywhere, okay? Okay. No! No! Angel! Hello? Daddy Miguel, Angel's been kidnapped! What? Imbestigahan lahat ng CCTV. Barricade lahat ng daan. Kahit balikan ng buong Bay City, hanapin si Angel. Yes. Hello? Daddy Miguel, Angel was kidnapped! Ano? Imbestigahan. Lahat ng CCTV. Isara lahat ng kalsada. Kahit baliktarin ang Bay City, hanapin si Angel. Opo. Sino kayo? Bakit niyo ako kinidnap? Kapag nalaman ni Daddy, hindi kayo titigilan. Walang hiya! Sumilence! Saloka! Bitawan mo ako! Tigil! Sabi ni boss, si Miss Katrina ang papatay sa kanya. Angel, nakita na naman tayo. Bakit ka nandito? Kayong dalawa ay magkasama. Tama. Katrina, bakit mo ako kinidnap? Gaano palang bata ito? Ganito nakasama. Paano siya pinalaki? Katrina, ganito siya sa hayop. Ano kaya por may away sa mga kaklase niya? Ganito rin ba siya sa mga bata? Oo, huwag hayaan si Katrina na masamang bata na manatili sa paaralan. Dapat siyang tanggalin. Boss Santos, walang kinalaman ng pamilya David dito. Kinuha ko siya sa orphanage. Pinabahay ko. Wala pang 1 buwan. Huwag po kayong mag-alala. Ipapalayas ko ngayon si Katrina sa bahay ng David. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa akin. Bakit? Dahil sa'yo, na-expel ako at pinagbukod sa bahay. Nakalimutan mo na? Bakit mo ako pinatalsik sa paaralan? Pinagbukod ng aking ama-amahan? Nakalimutan mo na ba? Pinatasik ka sa paaralan dahil sa sarili mong gawa. Bakit mo sinaktan ng mga hayop? Pinabayaan ka ng iyong ama-amahan dahil sa iyong kasakiman at pagpapabaya. Ano naman ang pakialam ko? Ang sitwasyon ko ngayon ay dahil sa iyo. Utang mo sa akin, babayaran mo kasama ang interes. Mas mabilis! Mas mabilis! Huwag po kayong mag-alala. Malapit na po tayo. Mapalaya po natin si young Miss Angel. Katrina, anong gagawin mo? Kung ikaw ay mamatay, babalik sa tamang takbo ang kwento. At ako'y magiging Heiress Katrina. Mas bilis! Mas bilis! Huwag po magpanik. Malapit na po tayo. Matutulungan po natin si young Miss Angel. Katrina, anong gagawin mo? Kung mamatay ka, babalik sa ayos ang kwento. Mababalik ako bilang heiress. Katrina, kung papatayin mo ako, hindi ako papayag. Ang lakas ng loob. Mo talaga? Patawad! Patawad! Patawarin mo ako! Daddy, hubag po. Kung hindi nagmakaawa si Angel, patay ka na ngayon! Teacher Vanessa, kung binubuli siya sa school, walang lakas ng loob lumaban. Yun ang tunay na maling pagpapalaki. Angel, galing mo ngayon. Kayong dalawa ang nagpaiyak sa anak ko, di ba? Patayin ko kayo! Ang lakas ng loob mo talaga.
Ang aking mahal na anak na iniingatan. Pwede mong saktan? Ang tatay mo ay nahihirapan na sa sarili niyang problema. Akala mo pupuntahan ka niya? Huwag kang mangarap. Ano ginawa mo kay Daddy? Boss Santos, may ginawa sa sasakyan natin. Ano? Ano? Buti na lang nagmaniobra ko. Grabe ang mangyayari. Boss Santos, iligtas mo si Young Miss. Huwag mo na ako alalahanin. Hello? May sugatan sa Spring Avenue. Papuntahin niyo ang ambulansya. Bilisan mo. Ang sasakyan ng tatay mo. Kaya malamang patay na siya. Umiyak, wala kang kwenta. Hindi mamamatay si Daddy. Since you're so attached to him, then I'll send you to him now, so you can be with him. Ang sasakyan ng tatay mo, nilagyan namin ng bomba. Kaya ngayon, makapatay na siya. Sinungaling ka! Hindi mamamatay si Daddy! Since you miss your daddy, then now, I'll send you to him, so you can be with him. Angel, papatayin kita! Hindi mo ako kayang apihin. Lalo na ang anak ko. Daddy! Mabuti buhay ka pa! Pinangako ni Daddy, nasasamahan ka lumaki. Hindi ako mamamatay. Daddy, natatakot ako. Akala ko hindi na kita makikita. Angel, don't be afraid. Daddy's a hero. No matter what happens, I'll come back safe to you. Atakehin niyo! Ang galing ni Daddy! Walang kwenta kayong lahat! Ang tapang mong gumulo sa teritoryo ko. Kung hindi kita mapapatay ngayon, hindi ako si Tan! Kuya, nagkamali ako. Angel, papatayin kita! Daddy! Daddy, huwag kang mamatay! Sabi ni Daddy, ako si Superman. Hindi mamatay. Daddy, sinungaling ka! Daddy, gumising ka na! Sino ka? Ako ang tatay ni Angel. Ang batang puta kinuha ko sa basurahan. Walang tatay! Walang tatay! Sa tingin ko, ikaw ay sindikato. Ikaw ang sumugod sa kanya. So what? Gagawin mo? Jasper, hanapin si Kapitan. Ikaw, gagawin mo? Angel pikit ang mata. Takpan ang tenga. Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko! Aray, pasensya na! Patawarin mo ako! Daddy, wag na! Kayong dalawa! Salot kayo! Niloko niyo ako! Papatayin ko kayo! Ang lakas ng loob mong! Saktan ng anak ko! Daddy! Angel, sorry. Daddy's late. Daddy, hindi ako galit. Huwag kang humingi ng tawad. Nung nakita-kita, hindi na masakit. Anong kamay ang ginamit? Boss Santos, hindi ko alam na siya ang anak niyo, Boss Santos. Kung dati, patay ka na ngayon. Ngayon, para sa anak ko, hindi kita papatayin. Pasalamatan mo siya. Salamat, miss. Daddy, you lied! Daddy, wake up! Lolo,
Gigising po ba si Daddy? Doc, kumusta po si Daddy? Ginawa na po namin ang lahat. Miguel, bakit bigla kang nawala? Mula ngayon, wala nang makasama si Lolo na magulo-gulo. Paano na ako ngayon? Mas mabilis! Huwag po kayong magpanik. Malapit na po tayo. Mapalaya po natin si Young Miss. Katrina, anong gagawin mo? Kung mamatay ka, babalik sa ayos ang lahat at magiging heiress ako ulit. Katrina, kung papatayin mo ako, hindi ako papayag. Ang daddy mo ay nasa panganib din. Akala mo sasagipin ta niya? Huwag kang mangarap. Ano ang ginawa mo kay Daddy? Boss Santos, may ginawa sa sasakyan natin. Ha? Ano? Buti na lang nagmaniobra ako. Kung hindi, hindi namin alam ang mangyayari. Boss Santos, iligtas mo si Young Miss. Huwag mo na ako. Hello? May sugatan sa Spring Avenue. Pakisundo ng ambulansya. Bilisan. Ang sasakyan ng tatay mo. Kaya malamang, patay na siya. Umiyak wala kang kwenta. Hindi mamamatay si Daddy. Since you miss your daddy, then now I'll send you off to be with him. Doktor, patay na po ba si Daddy? Lono Santos, mali po kayo. Buhatin si Boss Santos. Ngunit, nasa coma pa si Boss Santos. Kung magigising siya, depende na sa kanyang katawan. Daddy! Daddy, wag kang mamatay! Gusto ko si Daddy! Ngunit si Boss Santos ay nasa coma pa. Magigising ba siya? Depende na lang sa kanyang tadhana. Daddy! Daddy, wag kang mamatay! Daddy! Sabi ni nurse ate, pag madami akong kausap, gigising ka. Tingnan mo, pininta ko ito sa paaralan. Ikaw to? Ako to. Daddy, tingnan mo. Ganda ba ng drawing ko? Hindi ka ba natatakot na masamang tao ako? Ang gwapo ni Tito. Marami rin siyang sinabi. Hindi siya masamang tao. Siya ang magpoprotekta sa akin. Hindi kita poprotektahan. Umalis ka! May lagnat siya. Noong 5 anyos ako, napanood ko ang aking mga magulang na magkasalubong. Isang mabait na tito ang kumuha sa akin, pero ikinulong ako. Araw-araw akong sinasaktan. Noong panahong yun, parang siya rin ako, sugatan ng buong katawan. Daddy! Daddy! Masakit pa? Hindi po. Angel, umiyak ka lang kung masakit. Sa harap ni Daddy, hindi mo kailangang magpakatatag. Unang araw ni Angel sa paaralan. Masaya ka ba? Masaya po. Marami akong makakalaro. Daddy, masakit po. Sorry, Angel. Mas okay na ba? Mas okay na po, Daddy. Wala kang kasalanan. First time mo ring maging tatay. First time mong suklayin ako. First time din namin. Paalala lang po, Daddy, ikaw din po. Daddy, bigay po ito ng classmate ko. Hindi ko kinain. Gusto ko kainin natin ito. Daddy, gumising ka na po. Gaya ng dati, isa para sa'yo, isa para sa akin. Daddy, gumising ka na po. Ilang araw ka na hindi ako kinakausap. Miss na kita. Buksan mo ang iyong mata at tingnan mo ako. Daddy, gising na po. Ilang araw na hindi ka nagsalita. Miss na kita.
Buksan mo ang mata mo. Tingnan mo ako. Daddy, huwag mo akong iwan. Pwede po ba? Hindi ko gustong maging batang walang ama. Ang mga araw na kasama ka, ang pinakamasaya kong panahon. Una kong kinain ang burger kasama ka. Una kong narinig ang kwento, ikaw ang nagkwento. Una kong pasok sa kinder, ikaw ang naghatid. Gusto ko pa, marami pang unang karanasan kasama ka. Daddy, gising na po. Hindi ko kayang mawala ka. Angel, di ko kaya mawala ka. Daddy, gising ka na. Sa mga araw na to, natatakot ako, Daddy. Takot akong hindi na kita makita. Sweetie, sabi ni Daddy, kasama ka lumaki. Protektahan ka. Paano ako magsisinungaling? Hindi na kailangan, Daddy. Protektahan ako. Ako ang protektahan ka. Lumaki na si Angel. Gusto akong protektahan. Ngunit mutual ang pagprotekta. Protektahan mo ako. Protektahan din kita, ha? Okay. Protektahan natin ang isa't isa. Daddy, mahal kita. Wow! Na-recover na si Daddy. Magkakasama na tayo kumain araw-araw. Anong paborito mong kainin, Angel? Basta kasama si Daddy. Lahat masarap. Kasama si Daddy, ang simpleng tinapay ay masarap na. Matagal akong nakatulog. Nag-alala ka, no? Daddy, kain na din. Kailangan mong kumain ng marami. Hindi ako gutom. Kain ka pa. Salamat, Daddy. Good girl, Angel. Ubusin mo. Bibigyan kita ng regalo. Boss Santos, nandito na po. Miguel Santos, hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa akin? Bankrupt na ang De La Cruz. Bakit mo pa akong inahanap? Janine, sabihin mo sa akin, sino ba talaga si Katrina? Bata lang siya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Kidnap niya si Angel at nilagyan ng bomba ang sasakyan ko. Sabihin mo, nasaan siya ngayon? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi mo sasabihin? Patay na si Miguel. Ang lahat ng Santos ay sa amin na ngayon. Masaya na ako. Katrina? Bakit buhay pa siya? Totoo. Hindi ko alam. Miguel, simula last year, naging kakaiba na siya. Sinasabi niya, nakikita niya ang future. Parang hindi mo talaga alam ang ginawa ng iyong kapatid. Mula ngayon, hanapin si Katrina sa buong lungsod. Magbabayad siya. Yes, Boss Santos. Miguel! Yo, Master, these are all the latest styles. Each one perfectly suits young Miss Angel. Which one does young Miss prefer? Angel, pili ka na... Yung gitna na lang. Itabi na lang to. Young Master, these are the latest bags and shoes. Okay. Hindi mo nagustuhan? Gustong-gusto ko po. Naalala ko lang po ang mga bata sa baryo natin. Ang bait mo, Angel. Daddy, pwede po bang ipagpalit ang damit na to para ma-donate sa mga bata? Okay, Daddy will do that. We'll donate to the kids. But you have to accept the gift. Salamat, Daddy. Ikaw ang pinakamabait. Angel, saan ka ba pumunta? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ilang linggo na lang, sinugatan si Daddy. Nag-alada ako sa ospital. Lala, bakit po kayo dito? Angel, bakit ka nahulog? Tayo na. Lalo, okay lang po ako. Kinakausap ko lang po yung isda.
Laro? Bakit mag-isa ka lang? San si Daddy? Sabi ni Daddy, busy sa opisina. Palagi nasa opisina ngayon. Ang batang ito. Lolo, hindi pa nawawala yung lason. Diba, inayos ni Angel yung tuhod ko dati. Ginagamit ko lang yung upuan para hindi pagod. Totoo po ang sinabi ko. Hindi pa po tuluyang gumaling ang tuhod ni Lolo. Ang bata. Marahil dahil nang magkasakit si Miguel dati, natakot siya. Kailangan mas madalas siyang kasama. Tatawagan ko si Daddy. Papauwiin ko siya para makasama ka. Lolo, nandito na ako. Daddy, umuwi ka na. Saan ka galing? Si Daddy nagtatrabaho ng husto. Lolo, huwag po pagalitan si Daddy. Buti at napansin ni Young Miss. Ang lason sa katawan ni Lolo may natitira pa. Kailangan pa ng paggamot. Okay, you may go. Daddy, Lola, now you believe me? Lola, cooperate with the treatment. Look at Angel. Lolo, ang kulit. Bakit mag-away na naman sila? Good morning, Boss Santos. Daddy, finally you brought me to the office again. Young Miss, brought by Boss Santos again. Kuya, ate, see you again. Finally, young Miss is here. Missed her so much. Still so cute. Just seeing her makes me work harder. Hindi ko nahawakan dati. This time, kailangan ko hawakan ang pisngi ni Angel. Boss Santos, the meeting starts soon. Okay, alagaan mo si Angel. Pupunta ako meeting. Yes, Boss Santos. Angel, Daddy has a meeting. Stay with Kuya first. Okay? Okay, maraming kuya at ate dito. Pwede ako maglaro sa kanila. Daddy, sige na po. Okay. So sweet naman ni Young Miss. Narinig ko, nung nasa ospital si Boss Santos, si Young Miss ang nagpabalik sa kanya. Kailan kaya ako makakakuha ng gantong anak? Snowy, let's read a book together, okay? Hindi ako mahilig magbasa. Ilabas mo na ako. Maganda itong libro. Tara, basahin natin. Sige na lang, magtiis na lang ako at tingnan natin. May 3 baboy sa gubat na naninirahan. Isang araw, kailangan nilang magtayo ng bahay. Kinuha ng panganay ang kugon at mabilis na nagtayo ng bahay. Ang pangalawa ay dumamit ng tabla at nagtayo ng bahay. Ang bunso ay nagtipo ng ladrilyo at matagal bago natapos ang bahay. Angel, ang galing mo na. Magbasa ng libro. Natutunan ko sa paaralan. Naiisip ko lahat. Parang si Angel ay may talento sa pag-aaral. Ang dati mong paaralan, para kay Angel ay kulang na. Hindi ko naiintindihan. Gusto mo bang lumipat ng paaralan? Pag lumipat ng paaralan, makakapag-aral ba ako sa bagong lugar? Gusto ko lumipat. Daddy, gusto ni Lolo akong lumipat ng paaralan. Papayagan mo ba ako? Siyempre naman. Pinky promise, Daddy. Ako din. Batang-bata. Wala kang pakialam. Si Angel sa kanyang paaralan ay madalas binubuli. Sinong makakaalam kung may susunod na Katrina? Walang pakialam ka. Lolo, takot si Young Master na hindi mag-adjust si Young Miss. Kaya hindi niya kaagad pinatransfer. Gilipat siya. Ikaw na bahala. Ilipat munang records ni Angel. Lolo, huwag ka na mag-alala. Ako na bahala. Salamat, Daddy. Ako din. Lolo, anak ko to. Kahit halik, agawin pa. Francis, aside from Angel's current school, send me a list of the top preschools in the city. Angel, which school do you like? Wow, these schools are better than my old one. Prioridad ko ang seguridad. Ang paaralang ito ay pinakasiguro, hindi maaring lapitan. Pagkatiwalaan ko ito. Ang paaralang ito ay nagtuturo ng kakayahan sa buhay mula sa first aid hanggang sa pag-navigate. Hindi kita palaging protektahan. Kailangan mong matuto. Anak, parang talagang tatay na... Daddy, gusto kong matuto. Pupunta ako dito. Sige,
Pupunta tayo dito. Pupunta ka sa bagong paaralan. Masaya ka ba? Masaya! Maglalaro ako sa bagong kaibigan. Masakit po, Daddy. Sorry, Angel. Mas okay na ba? Mas okay na. Daddy, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang galing mo na sa pagsuklay. Magiging mas magaling ako. Tayo ay mag-grow together. Gusto ko mag-grow with Daddy.